Naka-alerto ngayon ang mga pulis sa Maguindanao laban sa mga improvised explosive device o IED na posibleng gamiting panlihis ng atensyon ng mga rebelde. Nitong mga nakaraang araw, ilang IED ang natagpuan sa gitna ng patuloy na bakbakan doon. May news to go si Chino Gaston. Chino. Yes, sa huling tala ng mga otoridad, abot na sa mahigit 10,000 ang bilang ng mga evacuees mula Maguindanao at North Cotabato na apektado ng bakbakan. Nag-iingat naman ngayon ang kapulisan sa mga pagsabog ng improvised explosive device na anilay diversionary tactics o panglihis ng mga rebelde. Kagabi isang IED ang natagpuan sa bayan ng Gindulungan sa Maguindanao na agad naman ang disarmahan ng mga otoridad. Noong Martes ng gabi, inatake naman ng mga pinaniniwalang sympathizers ng BIFF ang isang army battalion sa Masapano. Habang nauna ng tanghali ng Martes ay may sumabog ding isang IED sa palengke naman ng Datopiang. 3 kampo na ng BIFF ang nakukubkob ng militar na anilay resulta ng hindi lamang pagsisikap ng militar kundi bunga na rin ang kooperasyon din ng MILF alinsunod sa nilagdaang Bangsamoro Framework Agreement. Pinahihintulutan na kasi ngayon ng MILF ang militar at pulis na pumasok sa kanilang mga teritoryo upang habulin ang mga armadong grupo gaya ng BIFF. Noong mga nakarang military operations laban sa grupo, isa sa mga naging hadlang ang mabusisi at maingat na pagkilos ng militar para hindi madamay ang mga kampo at komunidad ng MILF kung saan karaniwang nagtatago rin naman ang mga BIFF. At yan ang latest mula rito sa Maguindanao, balik sa Hawi. Chino, at sinabi mo na umatake ang ilang sympathizers ng BIFF sa militar, ano? Ibig sabihin, hindi ito parang formal o opisyal na miyembro ng BIFF. Meron silang armed sympathizers na umaatake rin sa mga sundalo. Ang paliwanag kasi dito, Hawi, bagamat napapalibutan na nga itong puwersa ng BIFF na ino-operate nga ngayon sa Maguindanao, ay meron rin naman itong mga kamag-anak at meron din naman itong mga taga-suporta dito sa palibot. Kasi kung makikita mo, ito yung Army Battalion na kampo na inatake noong Martes ng gabi, ay medyo may kalayuan ito sa area of operations. Pero magtataka sila dahil may pistocks na rin naman sa MILF at wala na talagang konfrontasyon sa pagitan ng MILF at ng sundalo. At dahil area rin naman ito ng MILF, nagtataka sila sino ang pwedeng mag-atake sa ganitong oras sa gabi. At yun yung, kumbaga, yung sino daw ay may motives at ang nakikita lang nila, ang may motives lang nito, kung hindi BIFF, mga sympathizers nito. Ibig sabihin, mga kamag-anak ng mga miyembro yan. Kasi alam naman natin, sa ilang lugar sa Mindanao, maraming sibilyan na may mga armas din, kahit hindi sila miyembro ng mga kilusan. Tama ka dyan, Hawi, at dahil hindi naman to naka-uniforme yung mga BIFF at pwede rin naman kasi pag umaga, may mga nakakalusot dun sa tinatawag na cordon or meron din namang ibang pocket of mga fighters na isolated rin naman sa ibang lugar, ay pwede rin naman itong umikot at mag-create ng diversion nga, no, para pang ma-ease ng konti yung pressure dun sa loobang bahagi kung saan nagaganap ang operation in the hopes na mag-transfer o malihit yung attention ng mga troops at mag-dedicate ng konting puwersa dito para pigilan nga itong mga tinatawag na diversionary tactics. At ito na, yung isa namang lumilitaw ngayon, yung pagkalat ng mga improvised explosive devices. At sinabi mo rin, Chino, na nakita ng militar ang ilang IED o improvised explosive device bago sumabog at dinifuse o dini-activate ito para hindi na sumabog, no? So, madali bang makita ang mga IED? Ano bang itsura nito? At tila parang napansin na lang ng mga sundalo. Yes, Howie, yung mga karaniwang IED na natatagpuan dito, ang main charge na ginagamit o yung main na pampasabog ay mga unexploded na mga ammunition like kung hindi M203, bala ng mortar na hindi sumabog, kinuha ng mga kalaban at ito'y nilalagyan ng triggering device, usually cellphone o isang timing device like watch or cellphone din na pwede rin may timer lang. So ito, hindi mo mapapansin talaga ito na parang bomba at usually tinatarim na sa tabing daan at hinihintay ang tamang pagkakataon para i-trigger ito. Like yung nangyari dun sa Datopiang, nilagay ito sa loob ng isang basurahan at sa isang populated area dun sa may palengke at saka sumabog. Pero mabuti na lang, bahagyang nasugatan lamang itong dalawang biktima na natamaan nun. At yun na nga, yung paniwala nila, it's more on diversionary tactics
ng mga supporters ng BIFF para malihis ng attention rather than an actual terrorist attack na alam naman natin kung terrorist attack talaga ay ipinatarget yung mga malawakang maramihang tao at dun sa mga highly populated na mga lugar. Kung kaya ito na nga yung sinasabi, diversionary tactics at hindi naman talaga atake. Kaya pa man, pinag-iingat yung mga residente dito. Okay, maraming salamat Chino Gaston at mag-ingat ka dyan lagi.